Ang tinuod na kaayo kanang kaayo sa Diyos. The goodness of God. Glory to Jesus. So, muna ang foundation. In order for us na makabatutang authority, kinahanglan makahibaluta na ang atong pundasyon mao si Jesus. Ang atong pundasyon mao ang pagkamaayo sa Ginoo. Righteousness of God. Kaya kung dili ta makasabot niya na, o kung dili ta makaigsunan, hallelujah, mo barog niya na kung kamatuuran, ibulit na permi sa yawa. Sumugod na permi sa yawa. Botong testimony ni Gomer kanina, samtang chat sa nako, o nisaka sa dinha mag-igsunan, pasalamat ko sa Ginoo nga nisaka siya o nag-igsulti nako. Tingali, naabtan mi o hapit 2 ka oras siguro discipleship. Mas maayo din ang taong mag-Kristohanon magabaton o pressure o hagit o sirkumstansya kay uduol sa pastor niya maging istorya sa pastor. Nasultian ta ka, pagka maging istorya ka sa alagad sa Ginoo, di gyud ka muuli nga empty-handed. Wala man siguro yung kwarta na iyong madala, pero labaw pa sa kwarta ang mensahe sa Diyos nga imong madala. Amen. So kining na-teaching, ako na ning na-share sa iyahan, nasulti sa iyahan, o kabalo ko ang kining na mensahe, hallelujah, magkatabang ka na itong tanan. Everybody say again, the authority of a believer. The authority of a believer. Balik ko na ko, you cannot have the authority until you know that you are a child of God. Amen. That you are saved. Amen. Nagiluwas na ka. Hangtod nga ikaw mahibalo, nga ikaw anak na sa Ginoo o giluwas na sa Diyos, dili ni mo madawat ang o dili ni mo langkuan ang mong otoridad. Praise God. So, ingon din sa Luke chapter 10 verse 19, God has given us power and authority to trample on snakes and scorpions. Daatay gahom na atong madaog makaigsuonan ang tanang buhat sa kaaway. Gahom na dili kita madudlan sa mga lala o venom o mga mapintas na mga mananap. Dili ini makapatay ka nato. Calamities and all this, no, atong mga nakita, dili ini makapatay ka nato sa mga anak sa Diyos. Praise God. At kemudian, karon doon na may bagyo o gani, monitor ko ganina, grabe na ang hangin makaigsuonan sa Luzon o part sa Visayas and sa Surigao del Norte and Agusan. Ang tulay na kaigsuonan sa Agusan River dito sa Butuan, apit na maabtan sa tubig. And continue tas pag-ampo. Hallelujah, ang Diyos luwas sa iyang mga katawhan. O gining maong baha o gining mong bagyo nga siuan, dili hatag og dako ang kadapot, labi na gyud sa mga katawhan sa Diyos. Amen. Pagpahinumdom sa mga wala pa nangalagad sa Ginoo nga sila ubalik na sa Diyos kung sila mangalagad sa Ginoo. Praise God. Doon ay illustration may tungod sa unggoy na gustong mahimong isda. Ang unggoy, samtang nasa sa kahoy ng patong, nakita niya ang isda na naglangoy-langoy. Malipayon kayo naglangoy-langoy. Ningon ang unggoy, kung saan kaha para mahimong kong isda. So naghimo siya sa iyahang pagtuon o galingong pamaagi aron na mahimo siyang isda. Tanaw ng unggoy nga dito sa suba o nag-practice siya glangoy.
Pila ka tuig ang nilabay ang unggoy, hawd na kay mo langoy. Musisid na pud siya ngadto sa ilalon. Pero tungod kay ang nature niya unggoy man lagi, dili maabtan og usa ka minuto, mutunga siya tungod kay dili man niya kaya ang pagutong lalom sa tubig. So mibalik ang unggoy pagpatong sa kahoy o namalandong, kabalo na kung mulamoy. Nasisid na po sa ilalom. Pero dili man gihapon kusama sa isda nga makautong dugay. Namalandong siya o nasigi siya guna-guna, saon man ako nga may sama gyud ko sa isda. Dugay niya sige pamalandong. Pagkanaw niya sa iyahang naong dito sa suba, ewa mo man siya sa amin, nakita niya ang iyahang naong, amo di ay kay unggoy naman dahil gihapon ko. Daghang mga Kristohanon, daghang mga tao karon nga naghimog maayo, gani ang uban, magtawag na silang kaugalingong Kristohanon, pero unggoy na gihapon. Tanawa doon na yung katapan kung isda na ba na? Kasi unggoy ang gihapon. And so, ang revelation ning abot sa dihang nakita niya yung taong unggoy naman dahil gihapon ko. Aminin mo kung saan para mahimo kang isda, kinahanglan nimong matao o mahimugso pag-usab ingon ni isda. So the question is the birth nature. Ang pagpakatao pag-usab. Mauna, nga daghang mga tao, daghang mga nanimba na gani, mga nanimba sa simbahan, sa relihiyon, pero hangtod karon wa mausab ang kinaiyaw batasan. Wa mausab ang mindset. Ha? Nga naman wa pa ma-born again. So, for the monkey to become fish, kinahanglan siya matao pag-usab ingon nga isda. No? Kita usab kay atong nature ingon nga tao diha kang adan makasasala man. Ang nature sa pagpakasala na aman sa tao, kinahanglan nato nga mahimugso pag-usab sa second Adam nga mao si Jesus Christ. Aron ang atong nature dili kasama sa unang Adan nga nahulog apan sama kang Ginoong Hesukristo nga may daog bisan pa ang kamatayon iyang gipildi dito sa pagkabarka. So for us to be really become like Jesus is to be born again with Jesus. And for us to have that authority like Jesus, kinahanglan kita makabaton sa nature ni Jesus. Amen. Kung sa nature ni Jesus, bisan ginagmalan siya, ginuwaan siya, ginatigos siya, gibibiyay siya, gibuli siya, wag yun bisan usa ka negatibong pulong ni gawas kang Jesus. Bisan dito sa cross, ang pulong ni gawas kaniya, ang mahal pasayluas sila, kaya wag sila masayod sa ilang gibuhat. This past year and months, I've been tested with that nature. Betrayal, kawat sa kumpanya, o betrayal sa personal na relasyon. And it tested me a lot. Kung saan ako pag-response. Dili man po ko hipokrito, madili mapiktuhan. Ibisan o pastor na ko, lagad ko sa Ginoo. Tao ron ihapon ko. Now, ang choice karon na sa ako.
It's either akong i-feed ang akong tawhanon na pagbati or akong i-feed ang ako ang nature diha kang Kristo. So sa diha akong i-feed ang akong tawhanon na pagbati, pagkauna-una kung dili maayo. Pagkasulti kung dili maayo. Pero sa diha ako ang pilion, ang pagyahat ngadto sa Dios, o pilion ang ako ang nature diha kang Kristo, isalig itugyan ang tanan sa Dios, akong sugdan o masugdan ang pagsulti sa iyang pulo. And when I began to speak the word, when I began to speak the word of God, of strength and peace and joy, hallelujah, and faith and trust sa iyaha, magsugod sa pagkaligpon. Dili lamang ang ako ang kalag, ang panapil ang ako ang lawas. Amen. I began to gain strength. Pagsugod ng mga kaigsunan ug andar ang ako ang utok kung sa'y maayong himuon. And then, immediately the wisdom of the Lord, the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, iyahang ihatag. Amen. Sa diha kay imong i-feed ang imong pagkagustuhanon, malikayan nimo ang pagsulti sa mga negatibong puno. So, niya nato ang desisyon kung kinsay atong pakanon. No? Doon na istorya sa usa ka taong aduna siya ay alaga nga bitin. Ang iyang mga alaga na bitin, cobra, king cobra o kanang anaconda. Niya, samtang iyahan ang kaigsuunan nga ginapakaon kining duha, kining cobra, kining cobra o kining o sa python niya, python. Kining cobra lahi ni king cobra kaysa python o sawa. So diyan iyahang ginapakaon kining duha, kining king cobra kadugayan niyang nakita mapilti mang isuga. Gani di mo nila siya bugahan pa siya. So, iyang nauna-unaan kung sa iyang buhaton, kung iyang patyon, gusto niya patyon, di na po niya makaya. So, ang iyang dibuhat, wa na lang niya pakana ang kubra. Asawa na lang iyang ginapakaon. Well, ang sawa, samtang isipin niya pagkaon, biktima niya, maamo magkayo. No? Antod kaya na gikuha, isipin na niya o kanang dulog-dulog. Pero sa kay gayon ni Ana, hitugog yapon siya. So ano mo ipasabot na kaigsunan, bisag unsa pa kabutan-buutan, basta bitin, ahas pa rin. The nature is still the same. Mas butan-buutan ang tingali ni sawa, pero pag gutom mo na siya, kaunon jud ka. Okay? So, even mingon ka, kaya na po ni butan naman ko, pero mugawas yun ang nature sa tao. So, ang nature na kaigsunan natin gisgutan din duha ka nature sa tao o nature sa Ginoo. Asa may mas palabikon na to? Ang nature sa kalibutan, sa tao, o ang nature sa Ginoo na iyahang ipahibaw o ihatag ka. If atong sundon ang nature sa Ginoo, kini nag-isgot na kaigsunan ug otoridad. Everybody say authority. Everybody say dominion. Say it again, dominion. To walk in dominion, kinahanglan makaigsunan nga naatay pulong sa Diyos ni kitatuan sa itong kasitas. Muna atong pagkaon. Muna pagkaon sa tuang talag.
what ay word, dili ka kalakaw sa dominion. Kung bisag pila pa ka prayer encounter, bisag pila pa ka prayer of deliverance ang buhaton, matinga ka, inisunod encounter, giyawaan gihapon. Naagihapon yung spirit, wa gihapon born again. Ngano, tungod kay ang deliverance ng encounter na kaigsuonan, it's a one-time experience. But to walk in dominion and authority is a lifetime experience. And how to walk in dominion and authority? Ginahanglan na kay word. Ginahanglan ang Bible, ang pulong sa Ginoo, kanunay nimong gibasa. Kanunay nimong gitipigan sa imong kasing-kasing. Kung sa diyan mo abot ang pagbati ni maayo, mo abot ang lihok sa honor, imong isulti ang pulong, imong i-rebuke ang kaway, imong i-resist ang devil. Devil, in the name of Jesus, I rebuke you, I resist you, wa kay dapit sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa akong negosyo, sa akong trabaho, in the name of Jesus. Amen. When you begin to speak the word, when you begin to speak life, mahitabo ba kay suunan, hallelujah, ang mahitabo diha sa Espirituhanon nga bahin. Ipahitabo sa Diyos kung unsay imong gisulti. Proverbs 24 verse 16. Atong gibasa mga kaigsunan, nga usa ka matarong mapungkan man makapito, apan siya mubangon pag-usap. Apan ang dautan, ginalaglag, pinaagi sa pagkalaw. That is who I am. That is who I am. Nabitay na mutana, okay na ba ka? Dili ko okay. Pero I will be okay. Because I have the Spirit of God in me. Tingali karon natumba ko. Pero mubangon ko pag-usap, mulupan pa ko sama sa agila. Pero sila nga naghimog dautan nga hikanan ko, alawat sila. It is written, the Word of God is alive. So I study that Word. Vengeance is the Lord's. Dili ako. Ang panimalos iya sa Ginoo. So, inod ko, kung naapay mas labaw ang autoridad, labaw pa sa gobyerno, labaw pa sa NBI, sa DG, uguban pa, ang akong Ginoo, ang iyang gahom, lampas sa tanang gahom nining kalibutan. And I still standing in the Word of God. Nakanunay ko, nga mubangon, mutindog, umulupad sa pasagin. The righteous may fall 7 times, but he or she will stand again in dominion. Amen. Amen? Amen. Amen? Muna kayo, hukmi o ayaw i-judge ang usa ka tawo, Kristohanon o anak sa Ginoo, nga ming-agig pagsulay o problema. Kaya ginaalaw na ni Lord. Amen. Amen? Para kita muligkon. Amen. Kung nasayod ka sa iyong otoridad, dili ka mupabilin nga naa nagyaka o natumba. Pamapha, tindog, o isulti ang pulong na ikaw anak sa Diyos o ikaw madamugon sa ngalan ni Jesus. Okay. Because we are a child of God. Dili lang ka na kita makaigsuunan templo sa balaang espiritu. Amen. Hindi mo katapan din na ikaw, templo sa balaang espiritu. Ngayon nga tayo otoridad, tungod kay Holy Spirit, nagpuyo, dighi ka na ko. Tanaw na ko. Kabalo ba ka na mas labaw pa ka o mas blessed kita kaysa mga propita sa unang panahon? Mas blessed na kaysa mga propita sa unang panahon. We're like Peter and Paul. They are the first generation na nakadawat sa saad sa Ginoong Holy Ghost.
Holy Spirit. Amen? Tugingan sila sa Acts chapter 1, wait here until you will be empowered by the Holy Spirit. And then the Holy Spirit, muabot diha kaninyo. And diha sa ilahang plantigom sa upper room, ningabot ang Holy Spirit. And gikan niya itong panahon sa Pentecostes, hangtod karon, still naapakita na kaigsuunan sa generation din i-pour out sa Ginoo ang iyang balang espiritu o iya kining ipapuyok na niya. Amen. Say amen. Hindi mo katapan, ina-implo ka sa balang espiritu. Now, tanaw na ko. Mayo ganitang templo, kung mayo ganitang makaigsuunan o templo, meaning it is a habitation, a house. So hindi mo katapan that you are a house of the Holy Spirit. You are a habitation of God. Tanawa o unsa ta kabulahan. Ako nag-iingon, kani adto ang mga propita, ikan ni Moises, hangtod sa mga propita, makadungog lang sila. Pero dili makapuyong sa ila. Pero kita, habitation. Sa Holy Spirit. Muna naatay authority. Galing, ang uban ka nato, o kasagaran sa mga kasuhanan, wala pangahibalo sa ilang otoridad, wala mo practice, wala sila mutindog sa dominion authority. Nga naman, tungkol kawan ilang ihimo ang ilang kaugalingon na habitation sa Ginoo. Ilang ihimo ang ilang kaugalingon na motel or hotel. Dagang gustuhanon hotel, motel. Magpalimpyo lang kung naanay moabot, mosulod nga guest. No? Daghang gustuhanon ng Holy Spirit sa ilaha hangtod karon guest pa rin. If wala, dili Domingo. Okay ra hugaw kay wamay atulog dia. Okay ra lain mga hugaw-hugaw. Okay ra daghang bitay matulog ka lang. Kailangan ang mindset nila. Ang ilang lawas murag motel. Pero kung may bao ka that you are God's all-time habitation, you will always reserve and preserve yourself clean, hallelujah, and ready na naman puy anak ka sa balang Espiritu. Balay ka sa balang Espiritu. He reside in you. Amen. Dili yun na siya muhawa as long as you are always clean. Amen. Amen? Hallelujah. Amen? Amen. Tupakpakan si Jesus. So to stand in dominion and authority, know that you are a habitation of the Holy Spirit. Matthew 11:27 and 28. Jesus came with a true revelation of the Father. He is the image of the invisible God. And Jesus invites everyone to come to Him, come to me, all ye that are weary and heavy laden, and I will give you rest. Rest. Kinaiya ini sa mga dunay authority diha kang Kristo. They always walk in peace and rest. They always rest in shalom. Amen. Nga naman, tungod kanibalo sila
nga si Jesus, hallelujah, nagdaog na sa tanan. Psalm 78 verse 41. So na kung basahon ni versikulo in your Bible, Psalms 78 verse 41. Indot kayo ng versikulo. Tagayon din ni 78 verse 41. Yet he turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Ato basahon ang prior sa 41, kanang verse before ang 41, kanang verse 40. Nagayon din, how often did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Kabalo ba kaya kini mga versikulo was a prophecy written by David. And kini versikulo nahitabo magkaigsuonan sa diyang si Jesus na sa wilderness. In Matthew chapter 4, verse 4. So diyang si Jesus magkaigsuonan nagpuasa 40 days. Ang yawang mingabot, tagaan sa bato. Kani ba ang yawang igutom siya, himuang pan kining bato. Kaya to ni Jesus himuon og pan. Pero ano wala niya gihimong pan? Tungod kay kinsa mang otoridad ang nagmando niya. Amen. Amen? Hey! Ngayon po ninyo ganina, yes, na walay limited, na walay dili ta limitado makahimong ta sa tanan. Pero kung kinsa ang otoridad nato gihimo kini. Ipangyawa mo ingon nimo nga himo ayaw himo bisan pag maayo tingali nang butaka pero ang yawa pinagmando nimo himo ayaw himo